Dito rin guys, oh. Ang laking tao. Ito yung service area namin. 5 lifters yan. Kaya namin yung service na sabay-sabay. Pagpunta nyo, lahat ng service na pwede nyong maisip, nandito na. Membership namin, it's only... So ito na yung bike natin. Bukod sa na-PMS na, nilinis pa nila guys, oh. Ay, thank you. Tumabi siya. Hindi rin ako kasya. Ano nangyari dito? Adjust ko lang to. Parang ang taas eh, no? Taas ng clutch ko ngayon. Yan. Sagad na yung port. Yung 5 kaya. Yan, naka-5. Yan, dapat ganyan. Yun ang kagandahan pagka adjustable yung lever eh. So ayan, nagamit ulit natin ang Kawasaki ZH2. At sabi ko nga dati sa inyo, ipapa-change oil muna natin to. And sakto, meron tayong na-discovering magandang pinang PPMS-an ng mga big bikes. Word for the day yan ah. So doon maganda magpa-PMS, lalo't kung big bike rider ka, kasi yun yung specialty nila. Hindi lang sila magaling pagdating sa pag-PPMS, meron pa silang ino-offer sa ating mga riders na isang package deal na magiging kampante ka pagdating sa kalsada, dahil alam mo may susuporta sa'yo kapag in-avail mo yung kanilang package. At ako ay very interested kasi nga laman ako ng kalsada eh, no? Although hindi naman ako yung delivery rider type na nagra-ride, pero kahit wala naman akong dinideliver, di ba, namamasyal ako. So lagi nasa kalsada din ako. Hindi siya ganun kalayo kasi sa Caloocan lang siya located eh. Actually halos kaharap lang siya ng Motomorini, katabi ng Bristol, Caloocan. Ay, grabe naman balance yun. Kita nyo ba? 1,000 na iniload ko sa RFID ko. Nagmukha pa akong kawawa doon sa load niya eh, no? Alright, bago tayo bumiyahe, ganyan po kadumi yung motor ko dahil sa tagal na niyang hindi nagagamit, no? May agiw na nga kanina to eh. Ayun na, wala na. Nalaglag sa kalsada habang nagra-ride. May nabili akong sabon na pampalinis dito. Hindi man papakintab pero matatanggal to. So susubukan ko next vlog kung effective. Sabon yun, yung tig 35 pesos lang. At sa ibang mga piyesa kasi effective siya, so try natin sa tambucho natin. Ang trip meter ng aking ZH2 ay 3,400 kilometers. And yung kinarga naman nating oil dito is pang 5,000. Pero mas maganda nang mag-change oil habang maaga-aga pa. Okay naman yung level ng oil ko. Yung kulay niya, nakikita pa rin naman yung silver. So okay pa rin, goods pa rin. Ito nyo, kulay pula oh. Importante, walang tumatagas. At sa ngayon guys, nasa 14k yung mileage ng aking motor. 14,715, ayan. Mababaw pa rin eh, no? Wala, sagad na to eh. Oh yeah, mas okay. Ba't ganun? Nasa gitna siya ng 4 and 3, diba? Ba't ganun? Diba dapat pagka 1 dun mababa, 5 mataas? Pero okay naman na. O yun oh, okay na. Ayaw kasi ng mababaw na clutch. Talak tayo. Ay! Manila tayo, ito isa hindi so lagi akong nalilito dito eh. Ang Kawasaki ZH2 ay quick shifter and meron siyang auto blip. Ngayon pagdating sa traffic, syempre hindi ka naman mag auto blip dyan, di ba? So naka-clutch ka dyan, first gear ganon. So gusto ko, sakmal ko yung manubela. Ayoko yung mababaw lang, tapos yung antaas kasi nakakangawit yun. At least pagka malapit sa handle yung clutch mo, ganon ka lang oh. Larga. Sa ngayon, hindi ako naka-backpack. Hindi rin ako naka-belt bag. At hindi ako naka-tank bag. Naka-leg bag naman ako ngayon. Parang sa pagbablog ko, first time ko palang nag-leg bag. Ito yung leg bag ko, yun o. Nakaipit dyan yung aking cup. Sabi ko naman ng reason bakit hindi na ako nagsusot yung tatlong muna kong nabanggit. Unang-una yung tank bag. Okay naman yung tank bag. Siyempre madaling abutin yung mga gamit, madaling bitbitin, pwedeng gawing shoulder bag. Kaya lang kapag dating sa ganitong kalsada, hindi ako makayuko, lalo na pag mabilis. Kasi yung windra kailangan iwasan natin, dapat gaganyan tayo, diba? Eh tumatama dito sa tank bag kahit malambot lang siya. Ang sumunod naman yung belt bag. Di na ako nagbe-belt bag masyado kasi masakit sa bewang, lalo pag mabigat
yung laman, masakit yung bewang ko kasi buto na to eh, itong sa balakang ko. Tapos sa backpack naman, okay siya, marami kang madadala. Kaya lang dahil naka back protection ako, ang init sa likod. Alam mo yung kahit nagra-ride na ako, pinagpapawisan pa rin ako sa likod. May back pro ka na, may backpack ka pa, so walang hangin na dumadaloy sa likod. Ngayon nandito tayo sa leg bag. Kahit medyo mabigat siya, yung clip kasi niya meron din sa legs. So yung bigat hindi lahat sinasalo ng bewang, sinusuportahan din siya ng legs. At pangalawa, mas madaling mag-abot ng gamit din compare sa belt bag dahil nasa side ko lang. Aba, si Isto rin guys, oh, ang laking tao. Behave dahil sa Caloocan tayo, kaya dito tayo lalabas. Eto na yung Balintawak. Alam ko na miss nyo to eh. Wait lang ha. Okay, let's go. Sarap eh, no? Nag-i-echo dun eh. Yun ang nakaka-enjoy pakinggan yung Alam mo, nakarating ako dito, hindi man ako pagod. Mas maganda ng konti yung body position ng ZH 2. At pagdating sa cruising speed, ang bilis niya. Pero ang lumanay ng makina, sobrang sinuportahan siya ng supercharged. Yun nga lang, lumulunok ng gasolina. Hindi pa nila tinatanggal yung mga display dito, no? Tapos na yung Chinese New Year na dyan pa rin, ano? Yun na yung pupuntahan natin. Ang pangalan nga pala ng pupuntahan natin is Royal Moto Club. Na-discover ko lang to kasi naghahanap ako ng pag-changeolan kay ZH2. Yung may iba naman, para makapasyal ba? Kasi sa Bike Tech Performance, pwede naman doon malapit. Pero lagi na lang tayo nagpapa-changeol doon. So gusto ko naman makadiscover ng bago para may share ko sa inyo. Look who's here. Oo. Rider dala mo? Winner. Winner? Black pala yung kinuha mo, kala ko pula. Hindi, black. Kanino yung pula? Ay, Kenji. Okay. Naalala ko eh. Lupit nyo, no? Kayo yung nauna, no? Hi, Boss Reed. Welcome dito sa Royal Moto Club. Tour muna kita, Boss Reed, dito sa working area namin. Later, explain natin ano ba si Royal Moto Club. Ito yung service area namin. 5 lifters yan. Kaya namin i-service na sabay-sabay. So, ganyan ka-spacious yung lugar namin. Meron kami tinatawag na engine room. May isa pa ring lifter dyan. Kaya kami gumawa ng engine room para yung mga tornilyo hindi kalat-kalat. Lalo na pag yung mga bike is Ducati, BM, or mga high-end na bikes talaga. Meron kaming under, hindi naman maintenance, pero tinatapos na, binubuo. Magkakaroon kasi si Royal Moto Club ng Dyno Room! Dyno Room! Ito yung detailing, si Elevate Detailing. So, nagde-detail tayo ng motor. And syempre, meron tayong wash area natin for bike wash. One-stop shop pala to, Boss Johar. Yes, yun yung concept ni Royal Moto Club. Pagpunta nyo, lahat ng service na pwede nyong maisip, nandito na. Ito yung parang lounge showroom namin. Pwede mag-billiards yung mga members and yung mga nagpapagawa kahit non-members. Then, meron kayong makikitang mga display na mga motor. Then, meron tayo helmet disinfectant rack. Meron siyang blower, may UV light. Habang nag-aantay, at least sasanitize na rin natin yung helmets. Si Royal Moto Club, nakafocus siya sa service ng mga motorcycles nyo. Kahit sino po, member or non-member pa po kayo, pwede po kayo pumunta dito para magpa-service sa amin. Ang difference lang po ng membership or mga members is meron silang perks and privileges na makukuha from us. Number 1, unlimited bike hauling. Pwede nyo kami tawagan. Basta papunta po sa amin, libre po yung hauling. Nagbibigay po kami ng 2 free PMS, kasama po ang oil, kasama po ang labor free. Free ceramic coating. Meron po kayong accidental insurance. For example, nakakotse po kayo, wag naman po sana, pero na-accident, you are covered 500,000 pesos. Pag yung accident is due to motorcycle, 250,000 pesos po yung coverage. Sa taas po kasi nito, meron po kami cafe bistro. If member po kayo, kada punta nyo po dito, libre po yung kape. So kahit everyday kayo pumunta, 365 days, libre po yung kape. Wow. Yung mga food menus natin, food items natin, automatic, you have a 10% discount. Meron kayong free na 12 bike wash kay Elevate. So ang tanong, magkano ba ang membership? Membership namin, it's only
20,000 pesos. 1 year. At least here, if you're a member, meron ka na kagad na service team na pwede niyang pagkatiwalaan. Kaya nga ang tagline namin is, your trust, our commitment. Tapos na raw ma-PMS si Ziggs2 and tapos na rin siyang ma-bike wash. Ngayon naman pipirma tayo dito sa kanilang membership and subscription agreement. Kabilang na dito ang insurance, Andre bike hauling, free change oil 2 beses, ceramic coating and 12 times na bike wash worth 3,000 plus. Bro, thank you so much. So ito na yung bike natin. Bukod sa na-PMS na, nilinis pa nila guys oh. Sobrang pulido pa ng pagkakalinis oh. Nawala yung mga puti-puti niya oh. Minake sure pa nila na lahat ng bolt is mahigpit bago natin siya ilabas. Tuloy na ako, thank you. So yung trip, kailangan nating i-reset. Ito pala yung reset. Yan. Para sa next change oil natin, meron tayong basyan, di ba? Ayan oh. Bro, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Dahil binike wash nila no, sobrang lamig ng makina oh, 43 lang. Kailangan painitin ko muna. At every time na after nyong magpa-bike wash, wag muna kayong pa-banking dyan. At may mga nagka-car wash na nilalagyan pa rin nila ng tire block yung mga gulong ng mga motor. So sa big bike, bawal na bawal ang tire block. Dahil syempre, for banking yung gulong natin dahil malabad, baka madulas ka pagka bumanking ka no. Yung mga brakes natin, dahil nabasa yan, dumudulas din yan. So medyo dahan-dahan ka muna bago ka lumarga. Ipreno-preno mo muna yung harap, yung likod, ganon. Like ngayon oh, parang dumulas siya. Sa akin bilang tiga Central Zone, medyo okay naman yung distance niya from there kung dito ka magpapa-regular PMS no. Yun naman ang reason kaya ako bumili ng big bike, kasi nga mahilig akong mag-Manila. Basic lang sa akin pumunta dito. Ganun yung mga gusto kong pinagseservisan ng motor, yung complete package siya. Oh, medyo pricey lang talaga yung pagpapa-member, pero kung titignan mo yung laman ng membership, talagang complete package as a big bike rider. Mama! Dito sa Ziggs2, ito yung stock niyang side mirror. Hindi na ako nagpapalit eh, kasi mukhang okay naman yung side mirror na to eh. Tsaka gusto ko sa side mirror yung hindi nagbabibrate. Stable pa rin siya kahit mabilis yung motor. Yung matatag, hindi madaling lumiko yung salamin. Saan ba ako lumiko? Parang naligaw ako ah. Nag-ikot-ikot eh no. Yung hubs pa oh, hindi makita. Basta tinutuntun ko lang EDSA eh no. So yung oras nila doon is 8 AM to 5 PM. Ngayon kapag may customer pa rin na nabitin sa service, nag-extend naman sila kahit hanggang alas 8 pa. Ayan, sunod tayo sa mga, ayun na yung papunta ng EDSA. Ayun no. Nice oh. Hindi pa tayo maliligaw dito sa Caloocan eh. Sarap magkaroon ng bahay dito no. Pwede mong gawing dalawang purpose yung bahay eh. Pwedeng gawing negosyo. Kasi nasa Caloocan ka na eh, ang daming pyesa dito. Pero yun lang, yung properties dito mahal kasi city to eh. So kahit napakaliit lang nung bahay at lupa, ang mahal-mahal no. Kasi yung value ng lugar talaga mataas. Parang napaganda pa yung biyahe ko ah. Napa-shortcut pa ako ah. Iba talaga ang sipa ng H2. Grabe, shortcut nga yung ginawa ko. Ito na yung pa-NLEX oh. Parang nabilisan ako sa biyahe. Ito mo oh, NLEX na to oh. Sakto magpa 5 na. So padami na ng padami yung mga tao sa sasakyan yan no. Labasan na naman ng work and school. Sakto nasa expressway tayo. Pagdating sa traffic kasi EDSA yung naaalala ko. Nagpalit ako ng baterya. Sakto nawalan ako ng baterya sa toll gate. Okay, all set. Kapag naka-leg bag, make sure na lahat nakasara ha. Yung zipper, malaglag yung mga cellphone mo, yun nakakatakot eh no? Buti medyo matatag itong secondary camera ko sa manubela. Hindi agad naglolobat. Siguro dahil wala naman siyang mic adapter na pinapower pa. Solid, di ba? Sabi ko sa inyo eh, dahil magpa 5 na, matraffic na. Ito yung Ford Explorer oh. Nasasakyan ng mga police sa US. Dahil alam ko B6 yata to. Pwedeng panghabol eh no, B6 so sobrang bilis. Ay pagkalupet, tumabi na ako dito pero ganun pa rin. Ano nangyari? Ay thank you, tumabi siya. Hindi rin ako kasya. Ano nangyari dito? Thank you. Ganda ng kotse.
Lexus. Dapat di ako dito pupunta eh. Nagpalit lang ako ng baterya. Tinamaan na naman ako ng isang enduro battery. So nabawasan na ng isa ang aking baterya. Nag-overheat na, naka-hazard pala ako. Nag-overheat na naman. Ayan, talagang ayoko na. Last ko ng pagbili talaga yon. At sana yung Telesin na nabili ko is goods, no? 5 pa naman agad yung binili ko. Pero wala akong choice. Dapat gilid tayo. Puro gilid ako ngayon kasi wala akong choice. Mae-epet ako dyan. May cute pang kotse doon. Ano to, Miata? Anong kotse yan? Ang liit. May BM oh, Z4. Ba't ang liit nun? Parang electric car. Why? Ano yan? Uy, off-road. Yun ang kinagandahan pagka nakamotor eh. Malaya ka eh, no? Hindi ka sagabal sa kalsada eh, no? Tignan mo naman sila, ang lalaki nila. Wala, kahit nakamotor talaga nagtatagal ako sa biyahe oh. Off-road, off-road. Pero dahil 1 kilometer na lang papaso de Blas, so gigitna na ako kasi baka yung mga sasakyan sa kanan papasok sa Paso de Blas. Oops, 2 bus yan. Kasya ba ako dyan? Wala, talagang gigilid pa rin ako. Sobrang ano, masukal yung gitna. Dahan-dahan naman tayo eh. Malalagpasan ko rin ito. At ayun, hindi ko pa rin nalagpasan. Ang haba ng pila. Pero gaya ng dati, magko-cool down muna tayo dito. Kahit hindi naman ako masyado mainit ngayon, no? MG4 electric, wow. Sunod-sunod yung mga nakikita kong electric something vehicle, no? Meron naman kasi mga vehicles na hindi 100% electric eh. Parang meron siyang konting electric pag ganyang speed, and then magpa-function na yung gas engine kapag bumibilis na, gano'n. Parang sa Goldwing, kapag ka-i-reverse mo, parang meron siyang electric something na para makapag-reverse ka eh. Dito tayo sa dati. Favorite spot ko te, kasi wala kang katabi. Wala rin ibang magpa-park, ako lang. Nakalimutan kong i-mention na pati nga pala yung brake fluid, clutch fluid, at yung brake fluid din sa likod ay pinapalit ko, no? Kaya naman ang linaw niya ngayon, no? Clear na clear. Dati kasi medyo lumubog yung brakes ko, siguro nagkaroon siya ng hangin. So syempre kapag pinapalit natin yung brake fluid, obligadong i-bleed ulit. Bukod sa napalitan na ng bagong fluid, na make sure pa na walang bubbles yung linya ng preno papunta sa caliper. Yung pa namang harap ang pinaka-importante, so yun ang lumubog. Di ba yung lumubog yung likod, wag lang yung harap, no? Kaya okay naman siya ngayon, no? Napaka-importante pa naman ng brake sa big bikes, no? At ayun, sakto naman binike wash nila. So alam nyo naman yung brake fluid, pag tumapon yan sa pintura ng motor, yun, yari ang pintura. Nakakasira siya. So yun, okay naman. At least siguradong walang residue. Okay, so since tayo ay pauwi naman na, tapusin natin ang vlog ng maliwanag. Maraming salamat nga pala sa mga masugid kong tikapaghatid. Pag ako ay pauwi na, ngayon dito ko na lang tatapusin. Kaya lang, paano ko bobomba dito guys? Siguro bomba na lang ako banda doon, kasi baka sabihin nila sila binobombahan ko. Sa hindi traffic na lang. Right, di na traffic dito. So dito na ako mag-outro guys. Maraming salamat sa mga tumapos ng aking vlog. Next time yun na ako ihatid ha. At lagi po kayong mag-iingat sa pagra-ride, sa pagbabike, sa pagdadrive, at kung ano man ang ginagawa nyo outside your comfort zone. Ingat lang po. At see you next vlog. Free for speed.